Unconstitutional. Ito ang naging pananaw ng karamihan matapos ibalik sa Kongreso ng Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Nagpahayag si Representative Gabriel Bordado na isa umanong insulto ang hakbang ng Senado. Aniya, imbes na ibalik ang kaso, dapat ay humingi na lamang ng paglilinaw ang impeachment court. If they had some doubts at that stage, they could just send some clarificatory communications to the House of Representatives. Giit pa ni Bordado, tila minamaliit ng Senado ang Kongreso sa kabila ng pagiging pantay nito sa pamamahala. At wag nang i-remand yung case. Nakaka-insulto yung ginawa nila eh. Sa panig ni Senate President Francis Chis Escudero, sinabi niyang hindi ibinasura ng Senado ang kaso, kundi hinihingi lamang nila ang paglilinaw sa posibleng paglabag sa isang taong limitasyon ng impeachment. Ayon sa kanya, ito ay para matiyak na hindi labag sa saligang batas ang isinagawang proseso. Sa kabilang banda, tinuligsa ni House Speaker Martin Romualdez ang naging pasya ng Senado at tinawag itong deeply concerning. Aniya, isinagawa ng Kamara ang proseso ng may pag-iingat alinsunod sa konstitusyon at suportado ng mahigit 2/3 ng mga miyembro. Binigyan din niya na hindi ito gawaing pampolitika kundi isang tungkuling konstitusyonal na isinasagawa para sa katotohanan at pananagutan. The decision of the Senate sitting as an impeachment court to return the articles of impeachment is deeply concerning. These articles were transmitted by the chamber in accordance with the Constitution and with the overwhelming support of 215 members who answered the people's call for accountability. Let me speak plainly, yet with utmost respect. The House of Representatives acted not out of haste, but with deliberate care. We followed the law, we honored our mandate, and above all, we stood for what the Filipino people deserves. Ayon pa rito, hindi tatalikuran ng Kamara ang kanilang mandato, bagkus ay patuloy silang kikilos ng may dignidad. Dagdag pa niya na ang hakbang na ito ay hindi para sa sarili kundi para sa bayan. Ayon naman sa prosecution panel sa Kamara, hindi maaaring bawiin o amyendahan ang naipasa nilang Articles of Impeachment. Paglilinaw ni Representative Jerbil Luistro, tapos na ang papel ng Kamara at wala sa kapangyarihan ng Kongreso ang bawiin o baguhin ang kanilang ipinasa. What I said earlier, we are deferring the receipt until we are clarified on the actions taken by the Senate last night. Samantala, bago ang mga pahayag na ito, ginanap ang isang ecumenical mass noong tanghali ng June 11 kung saan binasbasan ang mga articles of impeachment. Ito ay bilang simbolo ng paninindigan ng Kamara para sa katotohanan at katarungan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network.